Tao kaya. Dito na ba din? Sa gusto ko yung hindi pa man nakaka-recover yung balat ko sa sunburn. Eh, nandito na naman po kami sa biyahe. Saan ka pupunta? La Union. Wow. So, yung La Union trip na to, ano lang to, napakabiglaan lang. Parang kagabi lang yata kami nakapag-decide ni Walden na punta tayo La Union. Sige, tara. So, kung makikita nyo, ayan, wala kaming kasama. Ano kami, child-free kami ngayong araw. One night lang kami and then uwi rin kami kinabukasan kasi nga may anak kami. So bakit hindi kasama si Aiden? Well, yung La Union, matagal na namin gustong puntahan ni Walden. Nag-iisip kami kagabi, nagde-decide kami kung sasama ba namin si Aiden. Pero kasi ang La Union, hindi siya child-friendly, hindi siya kid-friendly. Kasi knowing La Union, grabe talaga yung alon niya, 'di ba? So nakakatakot kasi sabi doon sa TikTok, na kahit nasa Pampang ka lang, huwag mong i-risk na maglaro-laro doon yung anak mo kasi nga napakadelikado. So, ayaw na namin. Nagkaroon kami ng option, what if mag-ibang beach tayo kagaya ng Batangas? Eh, hindi nga namin bet yung Batangas. Yung napuntahan namin before sa Batangas, pero ayaw na namin pumunta sa ibang part pa ng Batangas. Okay, so, siguro ito na yung time para pumunta talaga sa La Union since matagal na nga namin siyang gusto. Okay lang naman siguro to. So, iniwan namin yung anak ko sa nanay ko. Siya muna yung nagbantay ngayon. So, ayan. May galing pa kami ng straight duty kami kahapon. From opening to closing, kami ang nag-receptionist sa Masahe Republic. So, well-deserved naman to ate. Kasi 12 hours kaming dumuti doon. Alam nyo, napakasarap gumala kapag kasama yung kayong mag-anak. Pero, it hits different kapag magulang ka na. Tapos, umalis kayo ng dalawa lang kayo. Gets nyo ba? So, para sa akin, para masustain nyo yung foundation ng yung foundation ng relationship nyo, once in a while, kailangan nyo rin talagang gawin to. Tama ba? Anong masasabi mo kasi ngayong dalawa lang tayo aalis? Yung taong to, kailangan niya ng mic ate kasi napakahina ng boses. Masaya naman. Yun lang? Excited. Excited kasi. Bubuntisin mo na ba ako? Ha? Oo. Ha? Oo. Kung makasabi siya ng oo, na para bang nag-usap sila ng matres ko na, okay pare, let's do this. Few minutes later. So first stop over, hindi na kami dito nag-almusal. Bumili na lang kami potato corner para snacks. And then, cinnamon. Ito bago to. Nuggets na chocolate to. And then, meron ako dito, mainit-init pa. Kaso ang sungit ng tindera ate, parang ayaw niya akong ewan ko sa kanya. Well anyway, okay lang. Sarap, favorite ko to. Weeks later. Finally, nandito na kami sa La Union. Diyos ko, hindi naman ako na-inform, napakalayo pala nito ate. Parang La Union na kami, tapos isang oras na biyahe pa ulit, pahanap-hanap pa kami ng hotel. Well anyway, nandito kami sa Arpo. Wala kaming online booking. Ang sabi kasi ni Walden ang gusto niya, mag-ikot-ikot na lang dito, tapos dito mag-walk-in. Dito na mismo maghanap ng hotel. So, let's see. So, dito kami nang galing kanina sa Turtle Beach. Kaso, medyo nakripihan si Walden, kaya dilipat lang kami ng parking. Meron na siyang nagustuhan sa Fat Wave. Yung sa Fat Wave, hindi ganun kalakihan yung room, pero ano siya, mas modern style. Ewan ko dito, parang ano siya eh, nakripihan siya, kaya lipat tayo dito. Ayan, dito yon yung Fat Wave. At in fairness, super duper walking distance na lang talaga siya sa beach. So, ito yung itsura niya sa likod. Bali, yung pinakaharap niya, yun na yung ano niya, yun na yung beach front. Well, aesthetically pleasing siya, promise. Pakita ko sa inyo later doon sa harap. Pero, meanwhile, dito, ito yung bed. Dito yung room. Pero wala pa sa amin yung keys kasi hindi pa kami nakakapagbayad. Sinilip lang namin. Pumugmula dito sa room. Ito na yung pinaka beach front nila. At ang maganda dyan, meron kaming bar tsaka restaurant access. So, ito na yung room namin. Gaya nung sabi ko sa inyo kanina, medyo maliit lang siya. Pero, very cozy.
Para siyang hotel vibes, ganun. Decent enough. Yung kanina kasi, okay naman siya. Malinis siya. Kaso nga lang, para siyang dormitory. Eh, nakikiripihan si Walden pag ganun. So, eto, okay lang sa kanya kahit medyo maliit. At least, mas modern type siya. Divine. Very aesthetic. Oh, okay na yan. Masyado na kayong ano. Hindi naman siya parang bahay jugjugan, ano. So, pupunta kami ngayon ng 7-Eleven kasi yung security deposit pala dito is kailangan cash lang. Hindi sila tumatanggap ng card. So, bago tayo mag-happy-happy, kailangan muna natin mag-withdraw at bumili ng ibang kailangan. Tubig, Harap. cup noodles. Lubricant. Yun. Sikat na. Ito yung pinakamalaki. Ito nga ata. Madam offline. Patay. Saan tayo mag-withdraw? Bakit kasi wala tayong cash? May cash ako pero wala tayong panggagastos mamaya. May nakita ko frozen yogurt. Oh my God. Tapos sa kaliwat kanan, puro bilihan ng pagkain. Parang ang sasarap lahat. So parang, wag na lang mag-swimsuit. Kumain na lang. Change of plans. Parang natakam ako. So instead na yogurt, try naman natin to for a change. Ano siya? Crush ice pero melon. First meal sa LU. Fit check. Alam mo, for some reason, kapag purong Pilipino yung kasama mo sa beach, mas nakakailang. Pero kapag, halimbawa, nasa pag foreigner, kagaya sa Boracay, sa Palawan, sa Cebu, di ba more on foreigner sila? Ano siya, komportable. Mas komportable kaysa sa mga ano. Kasi wala silang pakialam sa iyo, no? Na hindi ka nila titignan. Pero dito, ang intimidating nila maningin. Talagang tititigan ka nila. Siyempre, maiilang ka. Unlike sa mga foreign, talagang mas okay sila. Kaya lang, may DJ na. Kanina nag-start sa 4 p.m. hanggang 10 p.m. So ngayon, mag-swimming na lang kami. And then, happy-happy kapag dumilim na. So yun lang, let's go. Laban natin kahit gusto. Gusto mo ba try mag-surfing? Ayoko. Parang ayoko ng activity, ang sakit leg ko eh. Hindi ka mag-activity ah. Leg day pa. Eh, mga nag-isip ko. Alam mo, pag binidyo ko namin yung anak ko magagalit. Ito, unsolicited opinion lang. Kapag may nakikita kayong nakabikini na babae, regardless sa age niya, sa nationality niya, please, huwag yung tititigan. Hayaan nyo sila kasi nakaka-lessen kasi ng confidence. Yun lang. Yan, wala na naman akong confidence. Confidence. Kaya nanggagaling. Go, kuya! Wow! Kakatapos lang namin maligo sa dagat, nakapagbanlaw na rin kami, obviously. Nagpapahinga na lang saglit and then lalabas kami para mag-dinner. Kasi, nandyan na yung DJ. Hindi lang ako nakapag-vlog kanina. Pero habang naglalakad-lakad kami dito sa beach,
Kumain kami ng balot, kumain kami ng cheese stick, tapos isang bote lang kami ng mule, tsaka nag-pilsen si Walden, nag-beer siya. At tinamaan ako sa totoo lang, buti na lang nakaano pa ako sa dagat, nakalusong pa ako kahit papano, so nawala-walang konti yung amat. So kanina para na naman akong alien, sobrang namamaga yung mukha ko, tapos sobrang, namumula. So ngayon, tinatawagan ko yung anak ko at hindi siya sumasagot! Ito lang yung medyo sad part kapag hindi namin kasama sa Aiden, of course, yung nakakamiss mo. Tsaka ate, kaya naman pala magsama ng bata dito. Basta meron lang siyang life jacket, tapos wag mo lang syempre alisan ng tingin kahit sa ang lugar naman, di ba? Pero kaya naman kahit nasa Pampang lang siya. So, di bale next time. Baby ko! Ano gawa mo? Oh, I miss you, Undong. Uy. Tanong mo, nasaan sila? Tanong mo, nasaan ba kayo? Nasa beach. Joke lang, nasa isba kami naka-duty. Yun. Nagpamassage siya ka. Ala, umiyak na. Tiyak mo pa, Lalabas ulit kami para itry yung flotsam. Dapat hindi na dapat dito na lang sa may bar banda sa pinag-i-stayan namin. Kaso minsan nga lang nandito kaya itry na natin. So, di ba ang initial plan, doon na kami sana mag-bar, happy-happy. Kaso, na-realize namin, one night lang kami dito. So, might as well, punta na kami sa Flotsam. So, walking distance lang naman. Sana. And then, may nadaanan kami. Alam niyo ba guys, every time na bumivisit kami, meron na kami nito, Palawan, Boracay, Cebu, Bicol. And then, ito naman, LU. So, magkakalik kami ng ganito. Kahit naman hindi siya beach, maghaharap talaga ako ng mga ganitong bracelet. Malapit na siya. Sige po. Tricycle na tayo pagbalik. Lapit lang. Tatlong bayan. So magko-photo booth kami para meron kaming remembrance. Months later. So ate, epic fail kasi sobrang punuan sa Flotsam. Pwede ka naman magstay doon, wala namang bawal kahit puno sila. Pero, nasa sayo kung gusto mong nakatayo ka lang. Pero kung gusto mo yung komportable pwesto, wala na talaga. Meron pala doon, reserve area siya, pero kailangan doon ka naka-check-in. Tingin daw ng review si Walden doon sa hostel nila, crowded daw masyado. Expected ko na rin naman na napunuan. Pero ang habol kasi namin is more on chill. Ganun. Actually, ayoko naman talaga ng dugs. Pero for experience, gusto ko lang siya makita in person. So, okay na ako doon. So, babalik kami sa hotel namin. Tapos, doon na lang kami doon sa bar area nila. At least doon, chill pa. Ulit kasi doon sa hotel namin wala silang available sa menu nila na sabaw. Parang nagkikrib ako sa karame. Sa ramen. Anong karame? Sa ramen. Sakto meron dito hanggang 2 AM siya. So babalik na lang kami doon para mag-chill ulit. Kailangan na muna mag-dinner. Actually busog naman. Talaga nagkikrave lang. Maulan ngayon dito ate. So ganyan siya maulan. Alam mo dito, hindi ka mawawalan ng option kasi saan damakmak ang options kasi kaliwat kanan ang mga pagkain. So talagang medyo mahihirapan ka lang mamili. Ito na ba din? Fit check. Pupunta na naman kami ng tabing dagat para makapag-fit-pack. At wala dito yung di ba? Para siyang sa Boracay tsaka sa Palawan na nag-o-offer ng mga picturean kita, wala ate. Meron kami nakita kahapon kaso para kami pinag-trip. Ate, tawa siya ng tawa, nakakainis. So, ayun lang. Pagtsatsagaan na lang ako, ni Walden. Wala siyang choice, siya na lang mag-picture sa akin.
Mayroon nga rin palang free breakfast dito, pero hindi mo namin i-claim. Bakit? Magpipicture mo na. Ate, alamin mo ang priorities mo sa buhay. Pag bondat ka na, hindi ka na makakapag-picture. So, yun lang. Ito na yung view namin, ate. Yan. Divinch. Ang ganda niya, Divinch. Ang labo, ah. Ano ba? Gusto mo mag-surf? Ha? Eh di mag-checkout. Gusto mo mag-checkout muna tayo. Extend na. Si GM. Ha? Ayun natin sinasabi ko sa inyo. Magaling naman siya kaso para lang siya ng titrip. Ayun lang. So, ewan ko ba, nung nasa Boracay talaga kami ate or sa iba pang ano, yung puro foreigner. Wala talagang ilang factor kahit magtupis-tupis ako, kahit alam ko ang itim ng kuyo ko. Kita yung tahi ko, kiber. Dito kasi ate, ang daming tumititik eh. Ganun. Again, huwag yung tititigan natin. Pag nakita yung Pilipino na yung mga sarili nila, mga nakatupis sa babae, huwag yung tititigan. Baka lang. Ayan nyo sila. Ayan. Badeng may nahanap kami magandang spot. Di ba crowded doon sa Bandaron? Dito badeng wala oh. So pinupuntahan talaga siya dito sa spot na to para magpicturan lang. Tapos nakakatuwa kasi halos lahat na makikita mo dito, pinipicturan yung girlfriend, tapos pinipicturan sila ng mga jowa-jowa nila. Ang cute. Ito, wala masyadong tao, kaya perfect for pick-pack session. Ready ka na? Let's go. Opo. Daddy, assorted mo na masarap rin to. Ganito na siya. Baka isipin mo, bumili kami para magpa-picture, ha? Charot lang. Ayun na, ate. Yung picture sa atin. Ito yung complimentary breakfast nila. Ito yung napili ko. Mukha siyang masarap. Pero parang mas masarap. And after nan, maliligo na ulit kami sa dagat for the last time. Then check out na. Daw siya ng grapes na wine. Alam mo ba din parang juice? Actually wala siyang tama. Ang galing. Wala naman palang grape wine dito. Ito na lang kaya yung mga pasalubong na ganyan. Para kay Undong. Chocolate flakes. Tapos marami pa dyan. Ayan. Ikaw, anong gusto mo? May gusto ka? Or wine talaga? Sige, doon na tayo sa bili sa mga wine. So, dahil hindi kami nakabili ng wine niya na gawa sa grapes, ate, dahil sabi niya meron daw, wala naman. Lakad ulit tayo kasi may gusto rin ako i-try doon. Yung shave ice. I mean, bingsu. Feeling ko ang sarap niya. So, bago umuwi, i-try muna natin ang mga dapat i-try. Alam mo, ayan, tinan mo. Kaliwat kanan, magkabilaan. Sobrang daming kainan talaga dito, kaya hindi ka talaga mawawalan ng options. Ang struggle na lang dito is yung pumili. Tama. Doon ka na lang talaga mahihirapan sa pagpili. Kasi parang lahat ng kinikrave mo dito, ramen, inasal, boodle fight, inihaw, name it, nandito na lahat. So parang kung talagang bivisit kayo dito sa LU, much better sana na at least 2 nights talaga or 2 nights, 3 days, ganyan. Kasi kami 1 night lang, sobrang bitin. Ang dami namin hindi na-try, pero okay lang. Babalik na lang kami dito. Sasama na namin si Aiden. Iba talaga ate, kahit sobrang hassle ng may anak. Talagang masasabi ko na mas okay pa rin talaga nakasama mo yung anak mo. Next time na lang talaga kami magdadalawa-dalawa, magdadate-date ng ganito kapag okay na. Pag medyo malaki na siya. So, ayan yung bingsu.
din, bumibili ng mga pasalubong, iba pang danggit, yung grape wine niya, mga langgonisa. Siya na lang yung bumaba at hindi na ako sumama. And then, bago tuluyang makarating sa amin, maghahanap na lang kami ng toy store. Bibili na kami ng konting pasalubong kay Aiden. Kasi ate hindi pa naman niya ma-appreciate ang danggit-danggit na yun. Para payagan niya kami sa susunod na umalis ulit. Pag iiwan siya, kailangan matupad yung pangakong laruan. So, ayun. Pauwi na rin kami.